Ang mga batong iyon ay may jade. Binata mga basura lang yan. Kung gusto mo 500 piso bawat isa, kunin mo na. Ang bait ko sa'yo, bakit? Bakit? Sabihin mo nga, bakit? Dahil mahirap ka. Ilang taon na akong kasama mo? Bumili lang ng damit, pinapahiya ako ng mga tao. Wow! Ngayon, gusto kong makita sinong mangahas na hawakan ng babae ko. Mahal. Anong damit ang gusto mo? Bibilhin ko para sa'yo, mahal. Ito. Lahat ng iba, gusto ko. Walang problema. Narinig mo ba? Maliban sa tatlong iyon, ang iba ay pack lahat. Jiao Maizu. Araw-araw akong nagtitipid para bilhan ka ng damit at bag. Lagi akong handang magsilbi sa'yo. Ganyan mo ako tratuhin. Hiniling ko bang magtipid ka? Hiniling ko bang paglingkuran mo ako? Hindi aso ang gusto ko. Hindi isang katulong. Ang gusto ko ay isang lalaki. Oy, pulubi ka. Umalis ka na. Huwag mong sirain ang magandang mood ng babae ko. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Sige, paluin mo ako. Paluin mo ako. Papatayin kita. Alam mo ba kung sino ako? At nangahas kang paluin ako? Hindi ka makakalabas ng pintuang ito, maniwala ka. Kung gusto mong pakawalan kita, pwede. Dilaan mo ang sapatos ko. Ngayon, pakakawalan na kita. Bilisan mo. Nangahas ka pang kumagat sa akin. Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Ano yan? Pwe! Libong taon na ang nakalipas. Ang kataas-taas ang gininto ang mga mata. Sa wakas, may tagapagmana na. Binata. Sana ikaw ay gumamit ng wasto. Ito ang kataas-taasang gininto ang mga mata. Ginoo, gising ka na. Ginoo, bakit ka nagdurugo ang ilong? Huwag kang gumalaw, humiga ka lang dito. Tatawag ako ng doktor para sa iyo. Pagsusuri ng paningin, ito ba ang maalamat na kataas-taasang gininto ang mga mata? Grabe, ang lakas. So Maizu, Wu Ziwan, hintayin ninyo ako. Binibini, kumusta? Tingnan mo. Ano ang kailangan mo? Boss, maganda ang painting mo ah. Miss, ang galing mo namang pumili. Ito ay orihinal na obra ni Wu Daozi, ang pintor santo. Original ni Vuda Ozi. Siyempre naman, tingnan mo ang brushwork na ito. May balanse ang pagkakagawa. Tingnan mo rin ang ibon na ito. Mukhang buhay na buhay. Kung hindi dahil kay Pintor Santo, sino pa ang makakagawa ng ganitong painting? Miss, sigurado ka na. Magtanong ka sa buong kalye ng mga painting at calligraphy. Si Lao Zhang, hindi nagbebenta ng pekeng. Kung gusto mo, 1,000,000, walang daya, patas, sa lahat. Ang pangalan ni Boss Tsang, narinig ko na. Sigurado ako. Si, Ipak mo para sa akin. ay, miss, ang galing ng paningin nyo. Sandali lang. Ang painting na ito ay peke. Itong painting na ito ay peke. Hoy, Ginoo. Dapat may pananagutan ka sa mga sinasabi mo.
Paano naman naging peke 2? Mr. Zhang, hindi ka pa ba aamin? Oy, binata. Ako si Lao Zhang. Sa lansangang ito nagbebenta. Ang pinapahalagahan ko ay ang tiwala. Sinasabi mong peke ito. Anong ebidensya mo? Kung peke ba ito, ikaw ang mas nakakaalam. Kung peke nga, ipakita mo ang ebidensya. Mahigit 10 taon na akong nasa Antique City. Sa tingin ko, hindi naman ito mukhang peke. Ikaw na binata, baka madapa ka pa. Ang paghuhusga ng Antigo ay nakadepende sa karanasan at paningin. Kailangan pang matuto ng mga kabataan. Ang painting ni Wuda Ozzy ay natural, simple, at may kasanayan. Ang paggamit ng brush ay mas malaya at buhay. Puno ng espiritual na kagandahan. Samantalang itong painting mo, ang brushstroke ay matigas dahil sa panggagaya, at dahil ginaya ang tinta, hindi ito natural at may kasanayan. Ang likas na espiritual na ganda ay kusang lumalabas, at ang painting mo ay hindi pa nawawala ang artipisyal na pakiramdam. At saka, ang tunay na antigo ay gawa sa ilang patong ng pintura, may kapal ito, gamit ang kuko, makukutkot mo ang ibabaw na pintura. At ito sa iyo, makinis ang buong ibabaw. Malinaw na gawa sa modernong pintura. Mr. Zhang, ano ito? Ito. Ang tao ay nagkakamali. Ang kabayo ay nadudulas. Minsan nagkakamali rin ako sa aking paningin. Kukunin ko na ito. Mr. Zhang, peke ito, itatago mo pa rin, para patuloy naman loko. Saka ako na lang pupunitin. Teka lang. Gusto ko itong painting. Magkano? Halika, pakiabot naman, salamat. Hoy, nababaliw ka na ba? Ito ay, ang luo siya guwuto. Siya ay bata pa. Akala ko hindi gaanong malawak ang kaalaman, pero ang lawak pala. Tagapagligtas. Sa totoo lang, bukas ay 80 na kaarawan ng lolo ko. Pumunta ako sa Antique Street para bilhan siya ng kaligrapya o painting. Bilang regalo, pwede mo bang ibenta sa akin itong painting mo? Itong painting, talagang dapat ay sa inyo ito. Halika, ibabalik sa tunay na may-ari. Hindi pwede iyon. May 2 milyon sa card na ito. Ituring mo na lang na pasasalamat ko. Kunin mo. Talagang hindi na kailangan, Ate Shi, maniwala ka. Huwag kang masyadong magalang. Ganito na lang. Tulungan mo ako. Itong 2 milyon, ituring mo na lang na bayad sa pagkuha ko sa iyo. Tulong na nagkakahalaga ng 2 milyon. Oo. At saka, napakasimple lang ng tulong na ito. Sige, sabihin mo. Bukas ay ang handaan ng lolo ko. Gusto kitang maging nobyo ko balang araw. Oy, Wudong, tama na ba? Dito ka ba dapat pumunta? Umalis ka na agad. Boy, ngayon ay ang kaarawan ni Master Yun. Puro mga mayayaman at opisyal ang dumalo. Naglakas loob ka bang gumawa ng gulo dito? Mukhang hindi ka pa sapat na pinalo. May nag-imbita sa akin. Bakit ako bawal pumunta? Hahaha. Wudong! Wudong! Bobo ka na ba dahil sa bugbog? Siye. Eto, isang card. Dalhin mo to sa ospital. Pa-check mo ng maayos ang utak mo. 6 na 8 ang password. Mahal, huli na ako. Ikaw, Tingin ka ng tingin? Mahal. Alam mo ba si Master? Ano ang pinakaayaw niyang tao? Ang pinakaayaw niya ay mga aso. Hindi tumatahol ang asong nangangagat. May tao. Ilabas ang 2 asong to. Miss Yungsi, ako si Wu Ziyuan ng pamilyang Wu. Ngayon, espesyal akong pumunta para sa kaarawan ni Master Yun. Miss Yungsi, ako si Wu Ziyuan ng pamilyang Wu. Miss Yungsi. Ngayon, utang mo sa akin ito. Binabati kita, Lolo. Sa iyong mabuting kalusugan. Sana lahat ng iyong mga hangarin ay matupad. Binabati kita. Yunshi. Dumating ka. Ito, si. Ito ang nobyo ko na si Udong. Hahaha. Hindi. Miss Yun, nagbibiro ka ba? Ito ang nobyo mo? Mukhang mahirap.
May problema ba? Dahil nobyo ni Binibining yun, marahil naghanda ka rin ng regalo para kay Lolo yun, di ba? Ilabas mo na, para makita ng lahat, yun siya. Sa mga nakaraang taon, ikaw ang pinakamaalaga. Ngayon, para kay Lolo, anong sorpresa ang inihanda mo? Ikaw na ang mag-perform. Lolo yun. Itong lalaking ito ay mahirap lang. Ang inihanda niya ay hindi bagay sa okasyon. Wudong, kung maglakas loob kang dayain si Lolo yun, lumabas ka sa hotel na ito. Narinig ko na mahilig si Lolo sa mga calligraphy at painting. Naglakas loob akong maghandog ng regalo. Binabati ko si Lolo ng mahabang buhay at mabuting kalusugan. Napakagaling! Salamat sa pagsisikap ninyo. Sa buong buhay ko, paborito ko ang mga likha ni Tang Yin. Ngunit palagi akong nahihirapan na makakuha ng orihinal. Ngayon, sa wakas, natupad na ang aking hiling. Binabati kita. Lolo yun, huwag kang malinlang. Ang pagpipinta na ito ay Itong pintura ay peke. Kinoong Chu, anong ibig mong sabihin? Dahil ang tunay na Luo Xia Gu Wutu ay nakita ko na nakasabit ito sa kwarto ni Master Fang. Kaya itong pinturang ito ay walang alinlangan na peke. Si Master Fang ay isang kilalang eksperto sa antigo sa lungsod ng Wanghai. Ang pintura sa bahay niya ay tiyak na totoo. Sabi ko na nga ba isang dukhang binata, paano siya magkakaroon ng ganyan obra ni Master Tang Yin? Kawawa naman si Miss Yangtze. Naloko ng walang kwentang ito. Naalala ko na totoong nakausap ako ni Master Fang tungkol dito. Kaya naman, ang pinturang ito ay tiyak na peke ayon sa patakaran ng aming mundo ng antigo. Kapag may nakitang peke, dapat itong punitin sa harap ng lahat. Ginoong Chu, isipin mo mabuti. Ito ay tunay na obra ni Tang Yin, punitin mo, itong pintura. Huwag kang magsisi. Wala akong pagsisisi. Tunay na obra ni Tang Yin. Kaya mo bang bayaran? Kung totoo ang pintura mo, babayaran kita ng 10 beses. Ginoong Yun, ang mga taong naghahanap lang ng atensyon ay hindi karapat-dapat na dumalo sa iyong kaarawan. Iminumungkahi ko na palayasin na siya agad. Dumating si Master Fang. Master Fang. Lolo, pasensya na talaga. Na-late ako. Mr. Fang, nandito ka na parangalan ng aking munting tahanan. Ang orihinal na Luo Xia Gu Wutu. Sinong walang pakundangan ang pumunit nito? Master Fang, ang tunay na Luo Xia Gu Wutu. Hindi ba nasa iyo yan? Oo nga. Nahihiya ako. Sa totoo lang, gusto ko sanang ibigay sa iyo bilang regalo sa kaarawan. Pero nung sinuri ko, pekeng-peke yon. Ano? Sabi mo? Ito ay tunay? Chudi, sinira mo ang orihinal ni Tang Yin. Ano ang parusa? Imposible to. Ito ay tunay. Chusaw bayad ka. Ikaw na may apelidong Wu. Sinasabi ko sa'yo. Ito, hindi pa tapos. Miss Yunshi, tinulungan mo ako na palayasin si Wu Ziyuan. Tinulungan din kita na palayasin si Chu Xiao. Wala na tayong utang na loob. Ang hirap maging pekeng nobyo mo. Hindi mo alam kung gaano kasama ang tingin ng mga manliligaw mo sa akin. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko kaya itong trabaho. Wudong, ngayon buti na lang ikaw. Para pasalamatan ka. Iinom tayo. Okay. Hindi na. Maliit na bagay. Hindi pwedeng ganyan, tara na. Tara na. Miss Yun, huwag ka nang uminom. Gusto ko uminom. Masaya ako ngayon. Bakit hindi ako uminom?
Wudong. Ang gwapo mo ngayon. Miss Yun, sobra naman. May eksibisyon ng Jade pagkatapos ng 3 araw. Sasamahan mo ba ako? Malaki ang kikitain natin. Ngayon? Kailangan ko bang magkunwari na boyfriend mo? Ano, Wudong? Nakakahiya bang magkunwari na boyfriend mo? Ako, ang dalagang siyon. Hindi ba ako karapat-dapat sa iyo? Miss Yun, lasing ka na. Hindi ako lasing. Wudong. Wudong. Wudong, salamat sa pag-aalaga mo sa akin kagabi. Ah, oo nga pala. Si Lolo. Hindi naman siya nagkukulang sa pera. Ibibigay ko na sa iyo ang card na ito. Bilang bayad sa iyo. Sa Jade Appreciation Event sa loob ng 2 araw. Kailangan mong pumunta, ha? Miss Yun, hindi ko siya pwedeng biguin. Hoy, magkano ang kotse na ito? Hoy, ikaw ang tinatanong ko. Ibinebenta ba ito? Ginoo 4.3 million itong kotse. Saka itong kotse cash lang ang tinatanggap. Sige, gusto kong mag-test drive. Ginoo, wala akong oras para sa walang kwentang usapan. Kung hindi mo bibilhin ang kotse na ito, huwag mo itong subukan. Kung masira, sino ang magbabayad? Ikaw ba? Hindi ko susubukan. Paano mo masabi na hindi ako bibili? Ikaw ba? Kakayanin mo ba? Marami na akong nakitang tulad mo. Pumupunta kayo sa tindahan namin para mag-test drive. Nagpapanggap na mayaman. Sa totoo lang, hindi mo man lang kayang bilhin ang side mirror. Talagang hinahamak mo ang tao. Nasaan ang tagapamahala ninyo? Sino ang iniinsulto mo? Tagapamahala, may gulo. Manager, may problema. Wudong, Sino? Sinong may gulo? manager, nandito ka na. Inapin niya kami. Sino ang maglakas loob na apinin ng alaga ko? Black Card Supreme. Simbolo ng pagkataas-taas. Ikaw talaga, walang alam. Humingi ka agad ng tawad. Hindi na kailangan ng tawad. Gusto ko ng 2 kotse na ito. Isang ipadala sa pamilyang yon. At isang ako mismo, ang magdadrive. Walang problema. Hindi pa tapos ang sinasabi ko, yung kotse na ipapadala sa pamilyang yon. Ihatid bago mag 5 p.m. May 5 oras pa ngayon. Simple lang yan. Aayusin ko agad. Sandali. Itong kotse. Siya ang magtutulak nito. Wudong. Wudong. Yeshuan. Nandito ka pala nagtatrabaho. Hindi ka dumating noong reunion. Marami pang nagsabi tungkol sa'yo. Nakalandi ka ng mayaman. Sabi nila, Sumama ka sa akin saglit. Dito ka umupo. Wudong, noong high school ka pa, hindi ba gusto mo ako? Ngayon, ano ka ba? Dati, gusto kita.
Pero ngayon, hindi na. Sabihin mo man lang ang dahilan. Malaki ang utang ng tatay ko. Ngayong gabi, yung mga nagpapautang, dumating ulit sa bahay namin para maningil. Sabi nila, kung hindi makabayad, babaliin nila ang paa ng tatay ko. Wudong, nakikiusap ako sa'yo. Pahiram mo ako ng pera. Babayaran kita. Basta pumayag ka lang. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Yeshuan, huwag ganyan. Magkano ba kailangan mo? Pahihiramin kita. Mamaya, kukuha tayo ng pera. Talaga? Salamat. Pakiusap. Pakiusap, bigyan mo ako ng 2 araw pa. Babayaran ko talaga ang utang ko, pakiusap. Anong ginagawa nyo? Umalis na tayo matandang walang hiya. Hindi pa tapos ito. Kung hindi mo ako babayaran, sa susunod, babaliin ko ang binti mo, Tara. Tay, sabihin mo sa akin ang totoo. Magkano ba talaga ang utang mo? Hindi naman gaanong kalaki. Bukod sa nabayad na mga 10 milyon. Ano? Ang daming pera. Kahit ibenta ang bahay, hindi sapat para mabayaran. Hindi naman talagang wala ng paraan. May nakilala akong kamakailan. Isang dalubhasa sa jade na napakahusay ang mata. Bukas ay may exhibition ng jade. Gusto kong subukan. Gusto mong sumugal sa bato? Hindi ka ba natatakot? Ba't ba may utang na akong 10 milyon? Hindi na malaking bagay ang 1 milyon. Sa tingin ko, okay lang. Uy, Udong. Si Master Wang ay sikat sa industriya. Dalubhasa sa pagtukoy ng jade rough, dapat kang matuto at tumingin ng marami. Matuto ng ilang mga teknik. Iyan ay magagamit habang buhay. Ginoong Ye, hindi mo ba akalaing ang aking kakayahan ay kayang matutunan ng kahit sino? Kaya kailangan ko ng maraming gabay mula sa iyo. Master Wang, tingnan natin doon. Siya. Hindi ba basta pagtingin sa ilang bato? Ano ang espesyal doon? Wudong, huwag mong patulan siya. Ayos lang. Hindi ko ito pinapansin. Wudong, nakikipaglandian ka na naman sa dating kaklase? Ang bilis mong makipaglandian sa dati nating kaklase. Xuan, huwag kang maniwala sa kanya. Oy, Wudong! Ay isang dukha lang. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi ako lolokohin ni Wudong. Wudong, pwede bang tumigil ka sa pagpapanggap? Alam na namin ang tungkol sa iyo. Ikaw ay sumama lang sa pamilya yun. Naging aso ka nila. Ang kasuklam-suklam mo, ikaw. Tama na. Huwag mong patulan ang 2 langaw na ito. Sino ang sinasabi mong langaw? Kung gusto ninyong manggulo dito, hindi ako tututol kung gusto ninyong lumabas na nakahiga. Ano? Gusto mo pa bang makipag-away dito? Subukan mo. Hindi ako makikipagtalo sa isang barbaro tulad mo. Umalis na tayo. Oy amo, magkano itong bato? 3,000. Tingnan natin. Amo itong bato, kukunin ko na. Wu Chen, bibilhin ko na. Oy, amo ba to? Talagang magbibigay kayo ng 5,000? 5,000. Wu Jiwan, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Bumibili ako ng bato. Bakit? Kung kayo ay bumibili, bawal na ang iba. Pare-pareho lang tayong bumibili ng bato. Kung sino ang mas mataas ang bid, siya ang makakakuha. Ikaw na walang pera, bakit hindi ka umalis? Huwag mong hadlangan ang negosyo ng amo. Tama. Tama ang sinabi ng magandang babaeng ito. Lahat tayo pumupunta rito para bumili ng bato. Kung sino ang mas mataas ang bid, siya ang makakakuha. Wudong ang mga hilaw na bato na ito hindi lahat ay karapat-dapat maglaro. May pera ako, kaya kong bayaran. Ikaw na isang mahirap na manggagawa, kaya mo bang maglaro? Kung kaya o hindi, kailangan subukan para malaman. Amo magkano ang batong ito? Liu Chen, bibigyan ko ng 7,000.
At Tito, Uchen, bibigyan ko ng 6,000. Makipaglaro sa akin? Hindi mo ba makita kung karapat-dapat ka? Mahal, ang galing mo naman. Pare, ang mga kinuha niya kanina ay mga hilaw na bato. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Walang problema. Marami akong pera. Hindi mahalaga sa akin to. uy, pare. Magkano ba ang batong ito? Medyo mahal ang batong ito. Kailangan ng 500,000. Baliw ka na ba, pare? Isang hilaw na bato, 500,000 ang presyo mo? Wala kayong alam. Ito ay isang magandang bato. Sulit ito sa presyong iyan. Bakit hindi ka bumili? Gumastos ng 100,000 para sa isang hilaw na bato. Akala mo ba ako ay tanga? Wudong, hindi ba't ang lakas ng loob mo kanina? Oh, bakit? Ngayon hindi ka na bumibili? Sino ang nagsabing hindi ako bibili? Bibilhin ko na ito. Huwag kang magpadala sa silakbo ng damdamin, Wudong. Pare, gumastos ng 500,000 para sa isang malaking hilaw na bato. Kahit marami kang pera, hindi mo dapat ito basta-basta sayangin. Maniwala ka sa akin. Wudong. Talaga namang masyado kang nagpapahalaga sa mukha. Naghihirap ka na. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang totoo. Kaya mo bang ang mga batong ito? Sabay-sabay nating hiwain? Bakit hindi? Magaling. Ang swerte mo naman. Nakakuha ng asul na tubig. Binili ito sa halagang 3,000. Kahit 10 beses ang halaga. Wudong, kung hindi ako nagkakamali, ito yata ang una mong pinili, di ba? Sayang naman. Huwag kang masyadong excited simula pa lang ito. Siya, tingnan natin kung hanggang kailan ka magpakatigas. Ginoo, hiwain mo ang susunod. Sige. Tuloy. Ginoo, ito na ang huling piraso. Huwag ka nang magsalita, hiwain mo. Ito, imposible ito. Nagastos ko ito ng mahigit 700,000. Mukhang ang swerte mo ay hindi rin ganoon kagaling. Hemp, kahit papaano, nakakuha kami ng jade. Kayo, baka wala kayong makuha. 700,000. Kahit malaki na iyon, pero kaya kong mawala iyon. Para sa iba, baka siguradong mauubos ang lahat ng kayamanan. Ang batong ito ay hindi pa namin binubuksan. Bakit mo sasabihing malulugi ako? Wudong, payo ko sa'yo, huwag mo nang buksan para hindi ka napahiya. Sana mamaya ngumiti ka pa. Ginoo, hiwain mo mula dito. Sayang. Putulin muli. Masyado kayong maaga magdiwang. Ikalawang hiwa na ito. Wala man lang nakitang anumang indikasyon. Hindi mo naman talaga inaakala na may laman ito, di ba? Wudong, kung ganon, ganito na lang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw, ngayon, sa aming dalawa, lumuhod at yumuko ng ilang beses. Ang batong ito, kukunin ko na para sa iyo. Ano sa tingin mo? Oy, ilang pagyuko lang? 500,000 piso na. Wudong, bakit hindi ka pa lumuhod? Kapag lumipas na ito, wala nang ganitong pagkakataon. May tubig talaga. Ang galing ng kalidad. Hindi ito ordinaryong klase, di ba? Baka ito ay ice jade. Ice jade nga ito, at may batik-batik na berde. Ito ay napakataas na uri ng ice jade. Imposible ito. Mahal-mahal ba ang jade niya? Oo, mahal. Ang laki ng ice jade na ito. Hindi bababa sa 3 milyon. HMP, 3 milyon. Binata, ibebenta mo ba itong jade? Nag-aalok ako ng 5 milyon. Pre, 6 na milyon ako. Ibenta mo sa akin. 8 milyon ang alok ko.
Mukhang itong bato, hindi mo kayang bilhin. Hintayin mo ako. Ibenta mo sa akin ng 8 milyon. Ibenta mo po sa akin. Ay, mahal, hintayin mo ako. Ano na? Tay, kumusta? May nakuha ka bang magandang bato? Ay, wag na. Nagputol ng ilang bato, wala namang nakuha. Tay, kakabukas lang ni Wudong ng isang bato. Ibinenta ng 5 milyon. Totoo ba? Siyempre totoo. Sabi nila, ito ay ice species na may floating green. Hindi ko rin masyadong alam. Udong, narinig ko na nag-cut ka ng ice jade. Ibinenta? 5 milyon. Swerte lang. Totoo pala. Isang baguhan. Anong alam niya sa Jade? Swerte lang sa tae ng aso. Tatay, hindi ba sinasadya mong kumuha ng isang dalubhasa sa pag-assess? Bakit wala naman siyang naitutulong? Ano ang alam ng isang maliit na babaeng tulad mo? Ang magagandang bato ay kailangan hanapin. Hindi basta-basta nahahanap, swertehan lang. Aha, hindi basta-basta nahahanap. Swertehan lang. Amoje, dumating na ang magandang bato. Tingnan ninyo. Halika, lahat tingnan. Ito ay galing sa Myanmar. Kaka-air freight lang. Jade ite na napakalinaw. Pangalawa lang sa glass type. Napakahalaga. Kayang bilhin ng isang buong lungsod. Sabi mo high ice na agad. Sa tingin ko, hindi naman. Tingnan ninyo. Ang hiwa na ito. Ang linaw nito. Hindi ba ito ay konti lang ang pagkakaiba sa glass type? Medyo kulang lang ng konti? Hindi ito high ice. E ano ang high ice? Wala namang alam ang mga bata. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Baka kapagtawanan. Oo. Talaga namang may paningin ang ginoong ito. Amo ye, talagang maganda itong batong ito. Pwedeng subukang hiwain. Kung talagang gusto ninyo ito, hindi ko kayo lolokohin sa presyo. 1 milyon, sa inyo na. Ano? 1 milyon? Ano? Amo, wala bang discount? Hindi pwede. Ito na ang pinakamababa. Master Wang, siguraduhin niyo po may laman talaga to. 1 milyon lang dala ko. Tingnan niyo. Wala kang alalahanin. Siguradong tama. To. Sina nga, kukunin ko na tong batong ito. Teka. Tiyoye. Sa tingin ko, hindi maganda ang batong ito. Baka walang jade na lalabas. Anong ibig mong sabihin? Halos 10 taon na akong tumitingin ng bato. Kailangan ko pa bang turuan mo? Kung ang batong ito ay walang jade, ano pang bato ang may jade? Ang mga batong iyon ay may jade. Pinata mga basura lang yan. Kung gusto mo 500 piso bawat isa, kunin mo na. Talagang baguhan ka. Wala kang alam, pero ang dami mong sinasabi. Sa basura, walang jade na lalabas. Amo, itong batong ito, Kukunin ko na. Si Po. Yeshuan, matagal na tayong magkaklase. Wala pa akong naibibigay sa'yo. Paano kung bigyan kita ng isang bato? Itong isang ito. Salamat. Dati tumubo ka ng 8 milyon. Ngayon, basurang bato ang regalo mo, Ginoong Ye. Mukhang ang kaibigan ng anak mo. Ay, hindi naman mapagbigay. Ano naman sa pagbibigay ng bato? Gusto ko naman talaga ang batong ito. Amo, hiwain na ba natin ngayon? hiwain. Siyempre, hiwain. Si Tara. Dito na hiwain. Tiyak na may mataas na kalidad. Si Lumabas na. Tumaas na pagkahiwa. Amo, yayaman ka. Ang jade na ito. Ngayon, nagkakahalaga ito ng 2 milyon. Mabuti. Palitan ang gilid. Ituloy ang paghiwa. Hiwain lahat. Ilabas lahat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo.
ang pinakamagandang jade. Kung ako sa iyo, itigil na. Ang daming basag sa balat ng bato. Malamang na pumasok na sa loob ang mga basag. Master Wang, talaga bang mangyayari iyon? Ginoong Ye, sino ang pinaniniwalaan mo? Siya o ako? Huwag mong kalimutan. Kanina, siya ang nagsabi sa iyo na huwag bilhin ang batong ito, di ba? Wudong, may utang akong 10 milyon. Ito lang ay 2 milyon. Kaya kailangan nating sumugal muli. Ituloy mo ang paghiwa. Si. Amo. Wala na? Wala na. Wala na. Sayang, isang magandang ice type jade. Nasira lahat dahil sa malaking bitak na ito. Master Wang, hindi ba sinabi mong tiyak na tataas ang halaga? Ito. Hindi ko rin inaasahan ito. Tatay? Anak ko. Akala ko noon, pagkatapos mahati ang batong ito, mababayaran na ang utang natin. Pero hindi ko inaasahan. Okay lang, tay. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Ano pa bang magandang paraan? Tito Ye, may isa pa pong bato na hindi pa nahahati. Isang magandang bato na may window, wala namang lumabas. Ano naman kaya ang lalabas dito sa basurang ito? Tito Ye, hindi naman malaki ang batong ito at mabilis lang hiwain. Hiwain na natin at tingnan. Kung gusto mo, hiwain mo na. Amo Ye. Yung bato ko, hindi man lang nahati. Itong bato niya, pinapayuhan ko kayo. Huwag na umasa hati na marmol lang yan. Marmol ka diyan. Alright. Lumabas na. Ano? Ang ganda! Hindi lang ito jade na transparente. At ito'y kakaibang asul na langit na jade. Talagang transparente itong jade. Anak, talagang transparente na asul na langit na jade. Paano nangyari iyan? Tigilan mo nga ako. Gusto mong wala kaming makuha, di ba? Yumaman tayo, anak. Yumaman tayo. Pre, ibebenta mo ba itong bato? Nag-aalok ako ng 15 milyon, 16 na milyon, 17 milyon, ibenta mo sa akin, 19 na milyon. Umalis ka na. Tay, ngayon, dapat talaga nating pasalamatan si Wudong. Kung hindi dahil sa huli niyang piniling jade na naibenta ng 20 milyon, talagang magbabankrupt na ang pamilya natin. Wudong ikaw ang malaking tagapagligtas ng pamilya Ye namin. Mula ngayon, ang iyong mga problema ay mga problema na rin ng pamilya Ye. Tito Ye, sobra naman kayong magalang. Ako naman, swerte lang talaga. Sabi ko na nga ba siya, isang binatilyo. Ano ang alam niya sa jade? Nakabili siya ng 2 bato. Swerte lang iyon, nagkataon. Tama na nga. Hindi ako marunong sa jade. Pero mas mabuti na iyon kaysa sa mga taong wala namang alam, pero nagpapanggap na marunong. Sino ang sinasabi mong nagpapanggap? Aba, halata naman ang sinabi ko. Hindi pa alam ni Master Wang na siya iyon. Ikaw? Wang Shifu, kung ako sa iyo? Ngayon, wala na akong mukha para magsalita. Anong ibig mong sabihin? Paanong wala akong mukha para magsalita? Ginoong Ye, tingnan mo naman sila Wang Shifu. Ikaw ngayon marami kang nakitang bato. Pagod ka na rin. Umuwi ka na at matulog. Tingnan mo yung mga dark circles mo sa mata. Ikaw, kayo. Ye Dafu, kung may tapang ka, wag mo na akong hanapin. Bobo ba ako para humanap sa'yo? Umalis ka na dali. Ikaw, what? Bihira tayong magsama-sama. Kumain tayo mamaya. Ayos ba? Si. Sino to na ang yabang? Ginoong Ye. Ito ang panganay ng mayamang pamilyang Chu. Sa buong antigong mundo ng ating probinsya. Ang pamilyang Chu ang nangingibabaw. Kamakailan, narinig ko papasok sila sa jade market ng ating lungsod. Kaya sa pamilyang yun na nasa negosyo ng jade, ang kompetisyon ay lubhang matindi. Pumunta siya dito ngayong hapon. Tiyak na para dumalo sa Stone King Exhibition. Ginoong Ye, ano ang Stone King Exhibition?
Ang Stone King Exhibition na ito ay ang grand finale ng bawat exchange event. Ang mga jade sa Stone King Exhibition ay mga premium quality. Siyempre, ang halaga ay hindi rin mura. Ngayong taon na ito ay sobrang may gimmick. Ang pamilyang Yun at Chu parehong gustong sa Stone King Exhibition na ito. Makipagkompetensya kung sino ang mas magaling para magdesisyon kung sino sa ating Wanghai City. Ang leader ng industriya ng jade talaga kung sino. Kung gayon, si Miss Shi tiyak na ito ang kinatawan ng pamilyang yon. Kung gayon, mukhang si Ate Shi ay tiyak na kinatawan ng pamilya yon. Yunshi, may suhestiyon ako. Kung susuko ka ngayon, pumunta ka sa kwarto ko ngayong gabi at samahan mo ako. Sisiguraduhin ko na ang pamilya Chu ay hindi lubusang lilipulin ang inyong pamilya Yun. Ano sa tingin mo? Hindi pa nagbubukas ng bato. Paano mo nalaman na tiyak na mananalo ka? Siya? Napakabuti. Ihintayin kitang lumuhod at magmakaawa, haha. Ha, Huwag kang mag-alala, ang 3 bato na pinili ko tiyak na may lalabas na maganda, mahalagang kayamanan. NM. Wow, lumabas na. Ito ay Golden Silk Ice na klase. Ginoong Chu, talagang magandang simula po ito. Si Miss Yun ay nakakuha ng walang laman na bato. Ate Yun, huwag kang mag-alala. Hanggat hindi pa tapos ang laban, may pag-asa pa. Parang talaga akong nabigo ngayon. Tapos na ang unang round ng pagpili ng bato para sa magkabilang panig sa Yushang Hotel. Matapos ang pagsusuri ng mga eksperto, si Ginoong Chu ang 3 jade ay nagkakahalaga ng 390 million. Si Binibining Yun ang 3 jade ay nagkakahalaga ng 80 million. ha ha ha. Yunshi, ang halaga ng 3 jade mo ay hindi man lang umabot sa barya ko. Ano ang ipagmamalaki mo? Payo ko sa'yo, isipin mong mabuti kung ano ang isusuot mo mamayang gabi para pasayahin ako. Wala kang aasahan. Simula na ng susunod na round ng pagpili. Mamili na ang magkabilang panig. Wudong, ano sa tingin mo sa number 9? Number 9, akin na iyan. Ikaw. Ano sa tingin mo sa number 2? Dito, number 2. Si Binibining Yun ay nakakuha ng isang Nuo Jong Jade. Si Ginoong Chu ay nakakuha naman ng isang Bingjong Jade. Kunin natin ang 7. Number 7, akin. Tapos na, talagang tapos na ito. Ang number 7 ay nakuha na rin ng pamilya Chu. Yunshi, wala ka pa ring pag-unlad. Tingnan mo, puro basura ang lumalabas sa iyo. At naglalakas loob ka pang makipagmatigasan sa akin? Ate Yun, magtiwala ka sa akin. Kunin natin ang number 4. Bato numero 4. Kahit galing ito sa lumang lugar ng Muna, ang balat ay tuyo, walang langis o kinang ng bakal. Isang tingin pa lang, hindi maganda ang lalabas. Akala mo ba lahat ng materyales ng Muna ay makakapaglabas ng magandang bato? Ha ha ha, ikaw lang ang bobong nagsisigaw dito. Sino ba talaga ang bobo? Malalaman pagkatapos putulin ang bato. Basura ka? Lakas mo pa magyabang sa akin? Huwag po kayong magalit, Binibini. Gamit ang aking mga dekadang karanasan. Ang bato numero 4 na ay hindi maglalabas ng magandang jade. Tiyak na hindi hihigit sa atin. Hindi sila mananalo. Paano kung manalo kami? Bata, hindi madali ang maging bayani. Kung magpapatuloy ka sa pagsigaw, ingatan mo ang ulo mo, ha ha ha. Sana sa oras na iyon, Binibining Chu, matatawa ka pa rin. Wudong, masyado kang pabigla. Paano mo siya napapayag sa taya? Talagang puputulin niya ang mga kamay mo. Huwag mag-alala, hindi pa nagsisimula ang pagputol. Hindi pa tiyak ang lahat. Si Ji Chu ay nakapaglabas ng isang bloke ng Spring Color Jade na mataas ang klase. Tinatayang nagkakahalaga ng 400 milyon. Berde at lila. Mataas na grade ito, susunod sa glass. Wala nang dapat ikumpara. Ay, tapos na ang pamilya yon. Nakakuha si Miss Yun ng isang berdeng high-grade na jade.
Ate June, ano June? Kahit high grade din itong bato, pero berde lang ang kulay. Hindi kasing ganda ng berde at lila na nakuha niya. Ang market value ay 200 milyon. Yung 5 bato nila, kabuuan ay 1.1 bilyon. Natalo kami. Hahaha, Yunshi. Nakapag-isip ka na ba? Kayo ang pamilya Yun ay aalis na sa industriya ng jade ng Wanghai City? O kaya, ngayong gabi, pumunta ka sa kwarto ko at samahan mo ako. Huwag kang magmadali, Ginoong Chu. Masyado ka yatang nagagalak agad. Boy, mukhang hindi mo alam ang nangyayari. Itong 5 bato ko, kapag pinagsama, 1.1 billion. Kaya mo bang sabayan? Tapos na ang pagpili ng bato. Matapos ang pagtatasa ng ilang eksperto, ang 5 jade ng pamilya Yun ay nagkakahalaga ng 300 million. Ang 5 jade ng pamilya Chu ay nagkakahalaga ng 1.1 billion. Kaya ipinapahayag ko na ang nagwagi sa Stone King ay... Sandali. Ipagpatuloy ang pag-ukit. Pasensya na po. Ano po ang ibig sabihin ninyo? Tama. Yung jade na nakuha mula sa number 4 na bato. Hatiin sa 2. Baliw ka ba? Hatiin sa 2 ang high ice jade? Bobo ka ba? Mawawala na yung bracelet area. 200 million magiging 100 million na lang. Host, gusto ko mag-apply. Paalisin ang tangang iyan. Anong ginagawa mong gulo? Dito, sundin muna ang sinabi niya. Hatiin sa 2 ang number 4 na jade. Miss Yun, seryoso ba kayo? Oo, naniniwala ako sa kanya. Putulin na. Titingnan ko kung ano yung mga kalokohan mo. Hemp, Ate Shi, huwag kang mag-alala. Sinabi ko na. Sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo ka. ito ay... Wudong, ano ito? May isa pang jade sa loob ng jade. Ate Shi, narinig mo na ba ang tungkol sa isang kasabihan tungkol sa mula na bato? Kulay ng dagat at langit na iisa, maliit na snowflakes, pagbubukas ng kaguluhan. Mula na hari. Pinakamahusay na glass type at may snow cotton pa. Ikaw, walang kwenta. Nagawa mo talagang makuha ito. Ang maalamat na Muna Supreme. Ito, imposible, ito. Ayon sa mga eksperto, ang batong ito mula sa Munapit, pinakamahusay na snow cotton glass type jade, tinatayang halos 1 bilyon. Paano nangyari ito kahit na purong glass type? Hindi ito dapat nagkakahalaga ng 1 bilyon. Wala kang alam. Ito ang maalamat na Muna Supreme. At ito ay snow cotton glass type. Ito ay mas bihira kaysa sa ordinaryong glass type. Hindi lang 1 bilyon. Sa mga kolektor na mahilig sa jade, 20 bilyon ay kulang pa. Ibig sabihin, si Miss Yun ang nanalo. Hindi. Ikaw, walang kwenta. Paano mo nagawang makuha ito? Muna Supreme. Juda Sao, hindi mo kaya. Hindi ibig sabihin na hindi ko rin kaya. Ikaw, Pagkatapos ng aming Stone King exhibition ng lahat ng hurado sa muling pagsusuri ng hotel, ang binuksan ni Miss Yun ngayong pagkakataon, ang pinakamataas na halaga ng hindi pa naprosesong bato. Ngayon, ipinapahayag ko, ang nagwagi sa Stone King exhibition ngayong taon ay Miss Yun Shi. maghintay kayo, pamilya Yun. Hindi pa tapos ito, umatras na. Anong tinitingnan mo? Wudong, maraming salamat sa iyo ngayon. Buti na lang ikaw. Ay, Ate Si, bakit mo iyan sinasabi? Tulong ko sa iyo ay nararapat lang. Sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo nalaman na itong kristal na yellow hade sa loob ay mayroon ding glass variety? Ahahaha. Nakuha lang sa swerte. Dahil kasama ko si Ate Shi. Mas maswerte. Ang galing ng swerte mo. Tuwing nagbubukas ka, laging may maganda. Sa pagkakataong ito, sa Stone King Exhibition, dahil sa iyo, nakuha ko ang tiwala ng pamilya. At natalo ang pamilya Chu. Wudong, salamat. Ang 1 billion na ito ay galing sa puso ko. Kunin mo, Hindi na, Ate Shi. Tutulong ako sa iyo. kunin mo. Tara na. Bakit kayo mahilig sa ganyang taktika? Oy, Wudong, nasaan ka? Halika, tulungan mo ang tatay ko. anong problema? Anong nangyari? Nasa kasino kami sa Linyon Road. Bilisan mo, pumunta ka dito. Oy. Itong babae.
Bakit pumunta na naman ang tatay mo sa kasino? Ang tatay ko ay pumunta sa kasino para magbayad ng utang na may interes. Hindi inaasahan na ang may-ari ng kasino, nakita na may pera ang tatay ko, ay hindi siya pinayagang lumabas. Pinilit siyang magsugal sa loob. Huwag mag-alala. Titingnan ko muna. Mukhang hindi kayo pamilyar. Anong gagawin ninyo dito? Siyempre, para magsugal. Sugal, may pera ka ba? Ano? Nasa loob ang tatay ko, hinahanap niya ang tatay ko, papasukin na siya. Luigi kayo. Sabi ko sa'yo, kung hindi mo mababayaran ngayon, hindi ka makakalabas ng pinto. Tatay, kumusta ka? Ayoko naman talagang magsugal. Ikaw ang nagpilit sa akin. Wala na akong pera. Naubos ko na lahat sa'yo. Walang pera? Wala na. Hindi ka ba marunong tumaya sa bato? Kumita ka naman ng malaki, di ba? Sige, magsugal ka ulit. Tuloy! Wala akong ganyang kakayahan. Naswertehan lang ako. Tigilan mo ako sa dada mo. Ngayon, magbayad ka. O kaya, sasamahan ako ng anak mong babae. Pag magaan ang loob ko. Baka hindi mo na kailangang magbayad. Ako ang makikipagsugal sa'yo. Sino ka ba? Bakit mo siya ipagpapalit? May 2 milyon sa card na ito. Kung manalo ka sa akin, ako ang magbabayad ng utang niya sa sugal. Sige, maglaro tayo ng pinakasimple. Blackjack na lang. Wudong, huwag kang makipagsugal sa kanya. Pro siya sa sugal. Kung magsasalita ka pa, ingatan mo ang dila mo. Puputulin ko iyan. Tara, ihatid ang mahal naming panauhin sa mesa. Tuloy po kayo. Wudong, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Okay lang. Baka swertehin tayo ngayon. At manalo pa. Bata, sobrang tiwala mo sa sarili mo. Pero sabi ko sa'yo, mahigit 10 taon na akong naglalaro ng blackjack. At hindi pa ako natalo. Mag-deal na. Isang laro lang, manalo o matalo. Ikaw ba o ako mauuna? Ako na lang. Bisita ako. Hindi. Ito ang teritoryo ko. Sa tingin ko, ako dapat mauuna. Sige, ikaw na. Kahit ano pa man, talo ka pa rin. Walang galing, ang yabang lang. Isa na namang tanggang nagpapanggap. Kapag natalo, tiyak naluluhat magmamakaawa. Marami na akong nakitang ganyan. Talagang tanga ito. May naglalaro ng blackjack na ipinapakita ang baraha sa iba. Ay, walang kwenta. Ano kung ipakita ko sa inyo? Hindi naman kayo mananalo. Huwag kang yabang, tanga. Maniwala ka man o hindi, gagawin kitang lugi ng todo. Ano? Susunod ka ba o hindi? Amo, ang bata ay hindi marunong sa patakaran. Sasabihan ko siya. Wudong, ang 21 ay tinatawag na blackjack. Ang patakaran ay ganito. Sa kamay mo ay isang nakatagong baraha. Pagkatapos, bibigyan ka ng dealer ng 4 pang baraha. Ang 5 baraha mo. Kung lagpas sa 21, ibig sabihin bust ka. Kung hindi lagpas, iyon ang pinakamalaking baraha. Kung eksaktong 21, iyon ang pinakamainam. Oh, edi umabot ako ng 20, okay na. Hindi. Ang pinakamalaking baraha ay blackjack. Iyon ay isang ace, kasama ang anumang sekundo, jack, queen o king. Kahit 21 ay hindi tatalo sa blackjack. Sige, naintindihan ko. Hoy, anong gagawin? Tutuloy ka ba o hindi? Kung hindi ka tutuloy, mag-iwan ka ng 2 milyon. Papakawalan ko kayo.
Tutuloy. Siyempre tutuloy ako. Si, ngayon magaling ka pa. Maya-maya, huwag kang lalapit at hihingi ng tawad. Mag-deal. Udong hindi ka na pwedeng tumaya. Sa blackjack, may kasabihan, tinatawag na malungkot na 5, sawing palad na 6. Karamihan, kapag nakuha ang 5 at 6, sakit ng ulo na. Kung hindi ka kukuha, maliit ang taya, pero kung kukuha ka, madaling mag-bust. Tingnan mo, nakuha niya ang 5, at confident pa siya. Patuloy siyang humihingi ng baraha. Ibig sabihin, ang kanyang hole card ay tiyak na maganda. Huwag kang mag-alala. Ang aking mga baraha ay mas maganda kaysa sa kanya. Tingnan mo itong bata. Hindi alam kung ano ang mangyayari. Ipagpatuloy ang pag-deal. Ipagpatuloy ang pag-deal. Ito ay isang 5. Hindi siya nag-bust. Ibig sabihin, ang kanyang hole card ay tiyak na maliit. Udong, tumigil ka na. Tumigil ka na. Pasensya na. Blackjack, talo ka. Blackjack, Totoo talaga. Ay nako, ay nako. Amowang, Tay, pakiusap, patawarin mo na si Wudong. Bata pa ito, walang alam. Wala siyang alam. Bayaran ko na lang ang utang ko sa iyo, okay? huli na. Binigyan ko na siya ng pagkakataon kanina. Nagmamagaling lang siya. Hindi niya pinahalagahan. Kahit ayaw mong magsugal ngayon, kailangan mong tapusin ang larong ito. Dealer, bigyan mo ako. Bobo ka. Blackjack na ako. Gusto mo pa ng baraha? Gusto mo pang matalo sa akin? Bigyan mo ako. Teka, nakakapagod magbigay ng tig-isa, 3. Sabay-sabay, 3 baraha. Sabay-sabay mong ibigay. Udong, wala kang katulad sa paghingi ng baraha. Sa ganyan mong paghingi, magbabast ka. Bigay. Bigyan mo siya ng 3. Ahahaha. Ay, hindi na kailangan maglaro. Talo ka, walang kwenta. Bust na. Nakatago pa ang aking hole card. Paano mo nalaman ang baraha ko na bust na? Ang hole card mo ay isang 6. Dagdag mo sa 2 nauna. Bust na. Dagdag pa ng isang 2. Siguradong bust na. Ha, 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 ha. Ang aking hole card ngayon, nakatago pa rin. Anong batayan mo para sabihin? Na ito ay 6? Dekada na akong naglalaro ng baraha. Hindi ko ba makita ang baraha? Huwag kang magpanggap. Iwan mo ang 2 milyon. Kulang ng 1 piso. Puputulin ko ang binti mo. Sigurado ka ba? Ang baraha kong ito ay 6. Kung hindi ito 6, hindi lang ako magpapatawad ng utang niya, kundi kakainin ko pa ang mesang ito. Sige. Hihintayin kitang kainin iyan. Pasensya na. Pasensya na, Blackjack. Pasensya na. Blackjack. Imposible! Talagang imposible! Nandaraya ka? Nagdaya ka? Amuwang. Ang mesang ito, kakainin mo ba ng diretsyo? O iuwi mo para kainin? O kaya, hindi mo kaya? Ngayon, hindi ko na kaya. Ano? Udong, anong gagawin? Walang problema. Andito ako. Wudong, sinasabi ko sa iyo, ngayon, kukunin ko ang 2 milyon. Ang table na ito, kakainin mo rin. Amuwang. Paano kung ayaw kong ibigay ang 2 milyon? Ang table na ito, at ayaw ko itong kainin. Anong gagawin? Kung gayon, kayong 3, walang sino man ang makakaalis. Sino? Miss Hyun? Itong mga ito. Lahat sila ay mga kaibigan ko. Narinig ko na si Amo Wang ay gustong sila ay manatili. Hindi, Miss Hyun. Maraming paumanhin.
Kung alam ko lang na silang tatlo ay mga kaibigan ninyo, kahit bigyan mo ako ng 10 lakas ng loob, ay hindi ko rin gagawin. Pasensya na. Pwede bang matapos na ito? Kailangan mong tanungin siya. Amuwang. Pwede na ba kaming umalis? Oo, pwede. Sige, sige. Mauna na kayo. Bakit kayo nakatulala? Bilisan yung bigyan ng daan ng mga bisita. Umalis kayo. Amuwang. At itong pera, Hindi na kailangan bayaran. Siyempre, hindi na kailangan bayaran. At ang utang ng kaibigan ninyo ay tuluyan nang nawala. Tito? Hindi ko talaga ito kayang gawin. Tiyoye, tara na. Sige, dahan-dahan sa pag-alis. Maraming salamat sa nangyari ngayon. may kailangan pa kaming gawin kaya mauuna na kami. Kayo na ang mag-usap. Sumama ka sa akin. Sumakay ka. Saan tayo pupunta? Malalaman mo pagdating natin. Bakit mo ako dinala dito? Malungkot ako. Samahan mo akong uminom. Tama na, malalasing ka na. Mas maganda kung lasing, di ba? Tara na, Ate Shi. Ihahatid kita sa bahay. Wudong, pwede mo ba akong dalhin sa bahay mo? Wudong, gusto mo ba ako? Punta tayo sa kwarto. Ngayon, masasabi mo na ba sa akin ang dahilan? Ipinakasal ako ng tatay ko kay Judy. Hindi ba ang dalawang pamilya ninyo ay magkasalungat? Sa totoo lang, ang aming pamilya at ang pamilya Chu ay walang paraan para ikumpara. Ang aming pamilya ay nasa industriya ng jade bilang kanilang buhay. Samantalang ang pamilya Chu ay isang pamilya ng mga antigo. Ang industriya ng jade para sa kanila ay isa lamang sa kanilang mga negosyo. Ang tatay ko ay natatakot na ang jade exhibition ay maging masyadong tense, kaya gusto niyang magpalamig ng relasyon. Kaya ikaw ang sakripisyo. Yunshi, buksan mo ang pinto. Ako, ang tatay mo. Tatay ko? Tiyak na ang tatay ko ay nagpadala ng tao para sundan tayo. Ay nako, mabilis, itago mo ang sarili mo. Huwag kang matuklasan. Dumating na ang bagay dito, harapin natin ito ng mahinahon. Tay, bakit ka nandito? Tito, magandang araw po. Yunshi, sino siya? Magsabi ka ng totoo. Sino ba talaga siya? Tito, sa totoo lang, ako ang nobyo ni Yunshi. Nobyo? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magka-boyfriend? Nakalimutan mo na ba ang kasunduan sa pamilya Chu? Ito, kung malaman ng pamilya Chu, paano mo ako haharapin sa kanila? Tay, hindi ko gusto si Judy. Ayaw kong pakasalan siya. Tumahimik ka. Wala kang karapatan makipagtawaran sa akin. Kapag nagpakasal ka sa pamilya Chu, saka lang tayo makakaugnay sa kanila. Ito ay para sa interes ng ating pamilya. Napakahalaga. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo lang. Tay, Isa lang siyang ordinaryo at simpleng lalaki. Hindi siya karapat-dapat na panghinayangan mo. Tanging ang mga tulad ni Chu Di na pambihirang tao ang siyang dapat mong pag-iyakan. Tao, iuwi ang binibini. Paumanhin, binibini. Umuwi na tayo. Tito, gusto mong kunin si Yunshi? Tinanong mo ba ang nobyo niya? Sa paningin ko, kung ayaw umalis ni Yunshi, walang sino man ang makakakuha sa Wala akong pakialam kung nobyo ka ni Yunshi o hindi. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga mo sa kanya. Ang 10 milyon na ito, bilang isang ama, ay handog ko para sa aking anak. At saka, umalis ka agad sa tabi ng anak ko. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. At wala kang karapatang mahalin siya.
Ang tapang mo. Sasabihin ko ulit. Hanggat ayaw magpakasal si Yunshi, walang makakapigil sa kanya. Wala kang kakayahan. Tito, pinatunayan ko sa pamamagitan ng aking kakayahan na kaya kong protektahan si Yunshi. Binata, sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng konting kakayahan sa martial arts ay walang halaga. Dapat may pera ka. Tingnan mo si Judy. Sa murang edad ay bilyonarya na. Kaya kanyang patayin gamit ang pera. Kaya mo ba iyon? Tito, ibig sabihin ba kapag mayroon akong 10 bilyong ari-arian, ang pamilya ninyong yon ay hindi napipilitin si Yunshi na pakasalan si Judy? Kung talagang magagawa mo yan, 10 bilyon. Kung pumayag ako sa inyong kasal, ano naman? Pero wala kang koneksyon at walang kapangyarihan. Ang perang ito, kahit magsumikap ka sa 10 buhay, hindi mo pa rin kikitain. Yon si. 1 buwan mula ngayon, ang aming pamilya ay magdaraos ng charity gala. Sa oras na iyon, ang pamilya Chu ay hihingin ang kamay namin mula sa pamilya yon. Bahala ka sa buhay mo, sige. Tatay. Ngayon talagang nagalit na sa'yo ang tatay ko. At nagmatigas ka pa. Pati ako nagulat. Ang buong pamilya, yun namin. Ang lahat ng halaga ng aming kumpanya ay 10 bilyon lang. Ano ang gagawin natin? Magtakas tayo. Masyado kang nag-iisip ng maganda. Sino nagsabing papakasalan kita? Pero seryoso, sa napakaikling panahon, 1 buwan, paano kaya makakakuha ng ganyang kalaking pera? May paraan ako. Pero, kailangan ko munang bilhin ang isang kumpanya ng Jade bilang stepping stone. Kumpanya ng Jade ay... Mukhang alam ko ang cash flow ng isang kumpanya ng Jade ay nagkaproblema. Kilala ko ang kanilang amo. Kaya kausapin mo sila. Ginoo, ano po ang maitutulong ko? Magandang araw, hahanapin ko ang chairman ninyo. May appointment ako kahapon. Kayo po si Mr. Wu. Nasa opisina na ang chairman. Naghihintay sa inyo. Sundan mo ako. Mr. Wu, ano po ang pakay ninyo sa akin ngayon? Ginoot Sang, hindi na ako magliligoy-ligoy pa. Nabalitaan ko na ang pondo ng kumpanya ninyo ay may problema. Mr. Wu, interesado ba kayong mamuhunan sa aming kumpanya? Sa halip na mamuhunan, mas gusto kong bilhin ang buong kumpanya. 500 million. Shaoli, ihatid mo siya. 600 million. Pasensya na. Mr. Wu, wala kaming intensyong ibenta ang kumpanya. 700 million. Mr. Wu, sana huwag mo akong pahirapan. 800 million. Mr. Wu, 1 billion. Kung hindi pumayag, pupunta ako sa karibal ninyong kumpanya. Chairman Wu, anong oras? Gawin ang turnover? May pagkakataon pa tayong magtulungan muli. Ingat po kayo. Wudong, anong ginagawa mo dito? Baka naghahanap ka ng trabaho? Eh di syempre, ngayon, sa buong Wanghai, usap-usapan na. Si Miss Yun ay naalis sa posisyon bilang pangkalahatang tagapamahala ng Yun Group. Wala na siyang backer. Tiyak na pinaalis siya sa bahay. Anong ginagawa ninyo dito? Malamang hindi mo pa alam. Ang tagapamahala ng Human Resources ng Shengshi Group, iyon ang tatay ko. Kung sino ang aalis o mananatili sa kumpanya, lahat ay desisyon ng tatay ko. Ikaw na, sanay na maging alipin. Baka mahirapan ka makahanap ng trabahong tagalinis? Mahirap na. Sa tingin ko rin. Kung ganon, Wudong, ako, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhod ka ngayon, magsisorry ka sa aming dalawa. Ako, papaistorbohin ko ang tatay ko para bigyan ka ng trabaho. Ano sa tingin mo? Oo nga, Wudong, makiusap ka naman. Makiusap ka. Isang salita lang ng tatay niya. Ang trabaho mong ito ay masisiguro na. Lumuhod ka!
Bilisan mo! Wala nang ibang pagkakataon! Bilisan mo! Dahil sa sinabi mong iyan, sa tingin ko, ang tatay mo ay maaaring masibak ngayon. Anong ibig sabihin ng sinabi mo? Tumigil ka. Ano po ang utos ni Chairman? Kakapasok ko lang ngayon. 2 bagay lang ang ipapaalam ko sa iyo. Una, lahat ng usapin sa kumpanya, malaki o maliit, ikaw pa rin ang mamamahala. Hindi ako makikialam. Ikalawa, ang HR director ng kumpanya, apelido ba siyang Wu? Oo, ang pangalan niya ay Wu Kayu. Mabuti, mamaya, puntahan mo siya at sabihin, bukas, hindi na siya kailangan pumunta. Sige po, Chairman. Papa, sa kumpanya nyo, kung may isang wudong na mag-apply. Huwag mo siyang papasukin. Anong problema? Ano bang ginawa niya sa iyo? Tito, kakasalubong lang namin siya sa baba. Ang yabang niya, wag na wag. Kakasumpa pa lang niya sa iyo. Tama, Papa. Kakasumpa niya sa iyo. Sinasabi niya na ngayong araw, sisibakin ka raw ng amo. Ano, may ganon? Teka lang, tatawag ako sa mga tao ko. Tatawag. Kahit nakapasok na siya. Gagawin ko rin, palalayasin ko siya. Tito, talagang may kakayahan kayo. Director Wu, kayo, sino po ang gusto niyong palayasin? Ginoong Wu, sino po ang gusto mong paalisin? Ma'am Shu, anong nagdala sa inyo dito? Halika, umupo po kayo. Umupo po kayo. Hindi na kailangan umupo. Pumunta ako dito para sabihin sa inyo. Sinisante na po kayo. Bukas, wag na kayong pumunta. Ano? Ma'am Shu? Anong nangyayari? Hindi ko alam ang detalye. Nagpapaabot lang ako ng opinyon ng chairman. Kung wala na kayong ibang gagawin, mag-empake na kayo at umalis na. Ay, Ma'am Shu! Ma'am Shu! Pwede ba akong isama sa pagkikita sa chairman? Ang tagal ko nang nagtatrabaho sa kumpanya. Tiyak may misunderstanding dito. Sa tingin ko, walang misunderstanding. Bakit siya nandito? Wudong, paano ka nakapasok? Ma'am Shu, hindi siya empleyado ng kumpanya nyo. Ipatawag mo ang security at palayasin siya. Lakas ng loob. Huwag kang bastos sa chairman. Ma'am Shu, mali ang pagkakakilala mo. Paano siya magiging chairman? Siya ay isang dukha. Dati, hindi man lang siya makabili ng damit para sa akin. Paano siya magiging chairman? Mr. Wudong siya ang chairman ng Shengshi Group. Pero kayo, naglakas loob kayong dumusta sa chairman ng bastos na salita. Security, palayasin sila. Imposible ito. Paano naman magiging posible? Director Wu, hindi mo ba gustong malaman kung bakit ka sinibak? Sabihin ko na sa iyo. Dahil sa anak mo nasaktan ako. Wu Ziwan. Kanina lang hindi ba nasa baba tinawag mo akong aso? Tingnan mo nga ulit. Sino ang mas mukhang aso? Ikaw. Ikaw na bata ka. Nagbulag-bulagan ka ba? Pati si Chairman Wu ay sinuway mo? Type. Hindi ko talaga alam na siya ay taga Shengshi Group na chairman. Wudong, magkaayos na tayo, okay? Kasalanan ko lahat. Alam kong mali ako. Siya ang may sala. Dati siya ang nanlinlang sa akin. Sabi niya magiging mabuti siya sa akin. Siya. Alam kong mali na ako, Wudong. Magkaayos na tayo, ha? Ikaw talaga. Kung hindi dahil sa iyo. Makakasagutan ko ba siya? Karapat-dapat ka ba? Si Wudong kasi ay taga Shengshi Group chairman pa. Ika'y karapat-dapat bang ikumpara sa kanya? Wudong, ako. Huwag mo akong hawakan, nandidiri ako. Palayasin silang lahat. Wudong, paano mo nagawa ito sa akin? Ako ang kasintahan mo, Wudong. Ang pulong na ito ng mga opisyal, una, mag-aanunsyo ako ng isang bagay, simula ngayon. Ang Shengshi kumpanya ay papangalan ng Wu's Jewelry. Pero hindi magbabago ang structure ng tauhan. Gawin ninyo ang inyong sariling trabaho. Chairman, ito ang financial statement ng ating kumpanya ngayong taon. Tingnan ninyo po. Ang kalagayan ng ekonomiya ng kumpanya talaga namang hindi maganda. Sa unang quarter pa lang ay nalugi na ng 30%. Naisip ba ninyo ang sarili ninyong dahilan? Chairman May, dahilan din kami. Tayo ay isang kumpanya ng jade. Ang pinakamahalaga ay ang raw materials iyon
ay ang dekalidad na jade, pero ang jade market ng ating lungsod ay sinakop ng pamilya Yun at Chu. Kami na maliliit na kumpanya. Talagang hindi makakuha ng magandang produkto. Kaya kung ayusin ito, ayusin mo ang iyong trabaho, samahan mo ako sa isang business trip. Amo, ano ang ginagawa ninyo? Hindi mo alam iyon? Ngayon, ang pamilya Chu ay umaalis sa Jade Market. Nagbebenta sila ng maraming raw stones, kaya lahat ay naghihintay na makakuha ng mura. Kung gusto mong pumunta, sige na. Pamilya Chu. Sadyang maliit ang mundo. Chairman, ang pamilya Chu ay talagang mapang-api. Hindi sila maglalabas ng magagandang bato para ibenta. Itong clearance sale. Siguro isa na naman itong paraan nila para kumita ng pera. Hindi naman ganoon. Ang pamilya Chu ay mayroon pa ring ilang magagandang bato. Pero kahit sila mismo ay hindi alam. Tara na. Tingnan natin sila. Sa tingin ko, ang pamilya Chu ay walang magandang intensyon. Naubos na nila ang magagandang bato. Hindi ba halata na ginagatasan tayo? Hindi naman dapat sabihin iyan. Ang pamilya Chu sa industriya ng Jade ay nangibabaw ng ilang dekada. Ang mga naipon nilang hilaw na bato ay hindi kasya sa maraming bodega. Ngayon, bigla nilang ibinebenta siguradong hindi pa nila nasuri. May pagkakataon pa tayo. Sa tingin ko, hindi tiyak. Uy, sabi ko, kung bibili kayo, bumili kayo. Kung hindi, umalis na kayo. Kami sa pamilya Chu, sa negosyo ay hindi umaasa sa inyo. Ang tao na ito, bakit ganyan? Ang pagsasalita niya ay napakasama. Kaya pala ang pamilya Chu. Ay ganito gumawa ng negosyo. Kaya naman sila naalis sa merkado ng Jade. Uy, sabi ko, sino ka ba? Nakakapagsalita ka ng ganyan sa amin? Ang amo ko ay ang chairman ng Wu's Jewelry. Pumunta para tingnan ang inyong mga hilaw na bato. Wu's Jewelry. Kayo ba ay karapat-dapat tumingin nito? Huwag ninyong kalimutan ang Stone King Exhibition na natalo sa akin ang pamilya Chu. Huwag kalimutan si Wang Jian, pero natalo sa akin ang pamilya Chu. Sabi ko bakit ang tiwala niya? Siya pala ang nagputol ng isa na may snowflake cotton at glass type. Ang batang iyon. Ngayon magkakaroon ng magandang panoorin. Ang pamilya Chu, nakasagupan ng matigas. Chairman, ang galing mo pala. Mas malakas pa ang darating. Sabi ko na nga, isinama kita para makakita ng mundo. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo? Master Chu. Oy, si Wudong ba ito? Bakit wala si Yunshi? Oh, hindi naman siguro ikaw ay itinapon ng pamilya yun? Sinasabi ko sa'yo, ito ang taong gamitin ng pamilya yun at itinapon, parang aso, di ba? Chudi, huwag kang masyadong magmalabis. Ay. Huwag kang magalit. Huwag kang mainit ang ulo. Oo nga. May sasabihin pa ako sa'yo. Magpapakasal na kami ni Yunshi. Sa susunod na buwan, sa charity dinner. At ikaw ay titingin na lang. Walang magagawa. Bibigyan ko ang pamilya Chu. 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, papalabasin ko ang pamilya Chu mula sa Wanghai City. Ikaw lang? Wudong. Huwag mong akalain na noong nakaraan nanalo ka sa akin ng nagkataon. Akala mo mahalaga ka na. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Noong nakaraan, swerte ka lang. Nang iwan mo ang pamilya yun, wala kang kwenta. Tigilan mo na ang daldal. Ang pamilya Chu nyo ay nagbebenta ng mga hilaw na bato, hindi ba? Ilabas lahat. Ano? Hindi ba sapat para sa iyo ang mga hilaw na batong ito? Hindi sapat. Ang mga hilaw na bato ng pamilya Chu gusto kong makita lahat. Papakitaan kita, pero kailangan mo munang magdeposito ng 10 milyon bilang down payment. Nabalitaan ko naging amo ka na. Hindi naman siguro wala kang ganyang pera? Siya. Mengyan, ibigay mo ang pera. Chairman, kahit na may pera kayo, hindi naman dapat ganyan kayo gumastos. Baka gusto nyo munang isipin? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ginong Wu, napakalaki ng loob. Narinig niyo ba? Ang ating Ginoong Wu ay gusto ang ating mga hilaw na bato. Bakit hindi nyo pa ilabas lahat ng mga hilaw na bato ilabas na? Oo, Ginoong Chu.
Saan ba siya? Ginoong Chu, itong batch na ito, gumamit kami ng teknolohiya para suriin. Talagang imposibleng may lalabas na hiyas. Mabuti ngayon. Tiyak na gagawin ko ang batang ito malugi ng husto. Amovu, nakapili ka na ba? Paalala ko lang sa iyo. Ang mga bato ng pamilya Chu ay hindi mura. Itong 10 million mo ay hindi sapat. Ang mga ito, kukunin namin lahat. Amowu, hindi ka ba nagbibiro? Ang lahat ng mga hilaw na batong ito ay aabot sa 600 million. Kaya mo bang bilhin? Mangyan, bayaran mo. Chairman, kung gagastusin ang 600 million, ang kumpanya ay mababang karote. Binata, pinapayuhan kita na pag-isipan mong mabuti. Huwag kang padalos-dalos, ang mga batong ito ng pamilya Chu ay hindi sulit. Oo nga, bakit hindi ka muna bumili ng parte? Kumita ka muna bago bumili ng iba. Layas. Anong pakialam ninyo? Ang amowu namin ay mayaman. Gusto niyang bilhin ang mga bato ng pamilya Chu namin. Ano ba? Tama ba? Amowu? Chairman, huwag kayong magmadali. Ang 600 million ay ang lahat ng pera ng kumpanya, lahat ng pondo. Mangyan, bayaran mo. I-transfer mo para sa akin. 6 million. Amowu, ang tapang mo. Dahil napakabilis mong magdesisyon, ang pamilya Chu namin ay gagawa ng pabor. Maghanap ng libreng eksperto para putulin ang mga ito para sa iyo. Ano sa palagay mo? Sige. Kailangan bang lahat itong hiwain? Para sa akin, ito ay binili sa halagang 600 milyon. Lahat ito ay basura. Wudong o Wudong, ang galing mo talaga. Inalis mo ang maganda at pinili ang basura. Ikaw ngayon. Wala nang usap, hiwain mo na. Hiwa. Tumaas, may laman talaga. Swerte lang. Talagang laging swerte ang batang to. Lumabas talaga? Kaya pala, Chairman. Totoo pala ang sinabi mo. Bilisan mo. Ang raw diamond na ito na nagkakahalaga ng 600 milyon. Hatiin lahat. May lumabas na naman, at ito ay isang ice type, nagkakahalaga ng 10 milyon. Lumabas din ito, at ito ay high ice type, nagkakahalaga ng 100 milyon. Lamunti rin ito. Ang galing talaga. Talagang panalo sa Stone King Exhibition. Malaki ang talo ng pamilya Chu. Pinapayuhan ko si Master Chu na huwag nang tumingin. Para hindi ka atakihin sa puso mamaya. Ikaw. Anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na ang natitira pang mga hilaw na bato ay puro basura lang? Imposible ito. Hindi ko alam. Na-check na ito. Walang kwenta. Maghanap ka na ng tao. Ang natitira pang mga hilaw na bato, lahat ay putulin para sa akin. Mas mabuting huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ang natitira ay talagang basura na. Imposible. Hindi ako naniniwala. Bilisan mo at putulin para sa akin. Ginoong Wu, itong 600 na milyong piso na hilaw na bato, lahat ay may laman. Ang mga hilaw na bato na ito, hindi bababa sa 5 bilyon. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming jade. Ginoong Wu, napakagaling mo talaga. Chairman, napakagaling mo. Akala ko malapit na kaming mabankrupt. Ito ay dapat pasalamatan natin si Ginoong Chu, na iniwan ang basura para sa sarili niya, at ang mga hilaw na bato na may laman ay lahat ay iniwan sa amin. Isang mabuting negosyante. Huwag kang magyabang. Ang jade na nakuha ko ay tiyak na mas marami kaysa sa iyo. Chairman, ang mga batong pinutol namin lahat ay walang laman. Chairman, malaki ang kita natin ngayon, Chairman. Pagkatapos iproseso ang batch ng jade na iyon, naibenta ito sa halagang 8 billion. Ang mga order mula sa iba't ibang panig ay sumabog sa aming inbox. Pagod kayo nitong mga nakaraang araw. Pero sa susunod na buwan, hindi pa kayo maaaring maging kampante. Ang target natin ay lampasan ang 10 bilyon. Kapag nangyari iyon, dodoble ang bonus ng lahat. Chairman, ang mapang-aping pamilya Chu, sa pagkakataong ito, ay luging-lugi. Sila, simula ngayon, ay ganap ng aalis sa merkado ng jade. Kunin ang kanilang bahagi lahat, agawin natin.
Gusto ko ang merkado ng jade sa Wanghai City ay magkaroon na lang ng pamilya Wu at pamilya Yun. Opo, Chairman. Narinig na ba ninyo, kamakailan lang, isang kumpanya ng Jade ay mabilis na umangat. Sa loob lamang ng isang buwan, lumago ito sa sukat na 10 bilyon. At pantay na sa pamilya Yun. Ang tinutukoy mo ay ang Wu's Jewelry, di ba? Ang kumpanyang iyan ay talagang kahanga-hanga. Kumuha ng 10 bilyong order sa isang buwan. Gusto kong makipagtulungan sa kanila. Wala akong kwalifikasyon. Ang Wu's Jewelry na ito, sino ba ang tunay na may-ari? Napaka-misteryoso ng kanilang amo. Dati akong pumunta sa kanilang opisina para humingi ng audience. Naghintay ako ng matagal, pero hindi ko siya nakita. Sa isang buwan, naging ganito kalaki. Ganito kalaki. Tiyak na may suporta mula sa isang malaking pamilya, di ba? Umalis na ang pamilya Chu sa merkado ng jade. Imposible rin ang pamilya Yun. Sino pa kaya? Naalala niyo pa ba? Noong Stone King exhibition yung batang sumikat noon? Talagang may panglasa ang taong iyon, pero masyado siyang bata. Isang buwan, kumita ng bilyon-bilyon? Imposible. Sana, sumali siya sa handaan mamayang gabi. Gusto ko na siyang makilala. Master Fang, haha, Dumating ka rin pala. ikinagagalak kitang makilala. Sobra kang magalang, Boss Tsu. Hahaha. Ngayon, pumunta ako para manood ng auction. Sana ang pamilya Chu, ang mga koleksyon na ilalabas mamayang gabi ay magpapasaya sa akin. Sigurado, sigurado. Yung anak ko para sa auction na ito ay naghanda ng mahabang panahon. Naniniwala ako na talagang magugustuhan ni Master Fang ang mga iyon. Master Fang, may isa pang magandang balita mamayang gabi. Ang pamilya Yun at Chu pagkatapos ng auction ay mag-aanunsyo ng kasal. Sana si Master Fang ay maging saksi. Mabuti. Si Yunshi, Ay pinalaki ko siyang parang anak. sa isang iglap, mag-aasawa na siya. Hahaha. Mga panauhin, ang aming charity auction ay magsisimula na. Si. Susunod, papasok tayo sa unang bahagi ang charity auction. Lahat ng koleksyon sa auction na ito ay galing sa ating mga kalahok na nag-donate. Ang kita ng auction na ito ay ido-donate sa Hope Project. Yun siya ngayong gabi sa harap ng lahat kukunin kita. Wudong, naniniwala ako sa'yo. Pero sa pamilya Chu at sa tatay ko, Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan ang sinuman na humadlang sa atin. Simulan na ang aming auction. Unang item, mula kay Ji Wudong. Isang pipe. Wudong ah. Ang isang pipe ay pwedeng maging koleksyon? Nakuha mo ba iyon sa saang basurahan hinugot? Wala kang pakialam sa charity auction dinner ngayong gabi talaga. Talagang walang kwenta. Pumunta sa charity dinner, kahit isang disenteng bagay ay hindi mo mailabas. Sabihin mo, paano ko maibibigay ang anak ko sa ganyang tao? Amang Bienan, huwag kang mag-alala. Mamaya, ang aking item tiyak na magiging pinakamaganda sa lahat. Ji-Chu, isipin mong mabuti. Baka mamaya peke na naman ang item mo at mapahiya ka. Ikaw, bata, gusto mo bang magdulot ng gulo? Isang payo lang. Ji-Chu ah. Hindi naman kailangang magalit. Kailangan kong makita yung sira mong pipe, magkano ang ibebenta. Kahit hindi ito kapansin-pansin, pero naniniwala ako na marami sa inyo ay mayroon pa ring mga mahilig manigarilyo. Kung bibilhin ang pipe na ito may silbi pa rin. Simulang presyo, 300 pesos. Ang pipe ay mukhang maayos ang pagkagawa. Bibigay ako ng 500. Para sa charity, 1,000. Itian. Wudong. Anong pinaggagawa mo? Akala ko ang item mo ay may halaga, pero wala pang 10,000. Auctioneer, bilisan mo. Susunod na item. Huwag sayangin ang oras ng lahat. Siya, 1,000, isang beses. 1,000, dalawang beses. Itian, Sandali. Gurong Fang, kayo ay nasa industriya ng pagtatantiya ng Antigo, ang pinakamataas na autoridad tungkol sa aming auction. May payo ba kayo? Gurong Fang, may napansin ba kayo? Baka yung pipe niya ay talagang hindi magamit? Ay isang bekeng produkto na mababa ang kalidad. Ang pipe na ito, ang mouthpiece nito, ay gawa sa pinakamataas na kalidad na Hetian Jade na inukit. Ang tangkay ng pipe na ito ay gawa sa pinakamahusay na rosewood. Dahil lang sa dalawang ito,
ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Kurong Fang, nagbibiro ba kayo? Kahit paano tingnan, ordinaryo lang ang materyales. Oo nga. Ito ay dahil maraming ginagamit ang may-ari nito na nagdulot ng pagkasira. Ngunit, ang mismong mga pagkasirang ito ang nagpapataas ng halaga nito. Kurong Fang, bakit ninyo nasabi iyan? Dahil ang may-ari nito ay napakalaki ang pinagmulan Jiang Shaoshuai ng Northeast ay adik sa sigarilyo. Ang pipe na ito ay kasama niya sa kanyang mga digmaan sa Hilaga at Timog, kaya hindi ito ordinaryong pipe. Ito ay isang antigo. Ito pala ay ang mahalagang kayamanan ni Zhang Xiaoshuai. Napakahalaga nito. Ang antigong ito ay walang katulad na kayamanan. Nag-aalok ako ng 50 na milyong piso. May mas mataas pa ba? 50 milyon. Una 50 milyon. Ikalawa, Nag-aalok ako ng 100 milyon. 100 milyon ang bid ko. 100 milyon. Ikalawang tawag. 100 milyon. Ikatlong tawag. Binabati kita, Master Fang. Napanalunan mo ang kayamanan. Salamat kay Wudong. Sulit ang binili kong ito. Kailan ka libre? Pwede ba kitang yayain na kumain? Huwag po kayong mag-abala, Mr. Fang. Hindi ko inaasahan na ang unang item ay naibenta ng 100 milyon. Ito ay nagbigay sa ating auction ng isang magandang simula. Sa tingin ko, hindi naman si Wudong ang may galing. Kung hindi dahil kay Master Fang, paano niya makikilala na iyon ay kay Zhang Xiaoshuai? 100 milyon, maliit lang iyan. Anak, ang ating koleksyon ay hindi bababasa. 500 milyon. Ang ating koleksyon ay tiyak na ngayong gabi ang pinakamahal sa charity auction na ito. Mukhang inaasahan ko ito ng malaki. Sige, anyayahan natin ang huling koleksyon ngayong araw mula kay Chudi ng pamilya Chu Ming Dynasty, Jingtai Blue Enamel Vase. Napakaganda ng bote na ito. Ito ang emperador ng Jingtai Blue. Anti-gum Jingtai Blue ay hindi bababasa. Halagang 50 milyon na pambihira. Talaga namang gawa ng pamilya Chu mabuti. Magaling. Ha 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 ha. Teka, ang Jingtai Blue na ito ay hindi ba nakalagay sa Louvre Museum sa France? Master Fang, hindi mo po alam itong Jingtailan vase ay dating ibinigay ng gobernador ng Liangguang sa isang French noble, Baron Fideba, pagkatapos ay itinago sa museo ng Louvre. At ang pamilya Chu naman bilang makabayan, hindi namin kayang tiisin na ang pambansang yaman ay mapunta sa ibang bansa. Kaya naman gumastos ang pamilya Chu ng 500 milyon para iuwi ang pambansang kayamanan. At saka ang Jingtailan vase na ito ay idodonate sa aming charity auction na ito. Magaling. Napakagaling ng sinabi mo, Master Chu. Sinusuportahan ka namin. Ang pamilya Chu ay talagang kahanga-hanga. Wudong, ano ngayon? Yang pangit mong pipe, imposible mas mahal kaysa sa Jingtailan vase ko. Ano? Sumuko ka na? Magandang kwento, magandang kwento. Master Chu, gusto mo talagang gumawa ng kwento? Bakit hindi ka na lang magsulat ng nobela? Anong ibig mong sabihin? Dahil ang bote na ito ay peke. Buwisit! Sa tingin ko, inggit ka lang na mas maganda ang gamit ko kaysa sa iyo. Kaibigang Wudong, tingnan mo nang mabuti. Itong Jingtailan vase, talagang Jingtailan ang proseso. Kahit si Master Fang ay nagsabi niyan, ano pa ang masasabi mo? Ito ay talagang Jingtailan product ngunit hindi ito gawa noong Ming Dynasty, kundi gawa sa pribadong paggawaan noong Qing Dynasty piracy na gawa ng Lao Tianli. Oo o hindi. Makikita agad. Master Fang. Ang kulay na ito ay gawa sa pinakamagandang turkesa. Tama, di ba? Oo, tama. Ang pinakamagandang turkesa na ito ay napakahalaga. Sandali. Ang ganitong uri ng turkesa ay pagkatapos ng Qianlong nagsimulang gawin. Hindi ito. Wudong, kaibigan, tama ka. Ang enamel vase na ito ay talagang hindi mula sa Ming Dynasty. Ang pamilya Chu ay nangangahas magbenta ng peke. Ang pamilya Chu ay gumastos ng 500 milyon. Bumili sila ng pekeng produkto. Napakatanga nila. Sa tingin ko, wala talagang bumili ng pambansang kayamanan. Lahat iyon ay kasinungalingan ng pamilya Chu. Napakawalan, Gia. Nangangahas sila na gumamit ng peking produkto.
para dumalo sa charity auction. Kung may susunod na pagkakataon, babawiin ang karapatan ng pamilya Chu na pumasok. Kasalanan ito. Tunay na kasalanan. Bati. Medyo ayos ka na ba? Wudong! Huwag ka munang magdiwang. Malapit na akong makipag-engage kay Miss Yunshi. Ngayong gabi, si Yunshi ay lilitaw sa aking kama at ikaw ay walang magagawa. Sige, mangarap ka na lang. Tapos na ang bahagi ng charity auction. Kahit may kaunting aberya, maraming salamat pa rin sa inyong kabutihan. Susunod, pumasok tayo sa susunod na bahagi, mangyaring lumipat sa banquet hall. Pasensya na talaga sa inyong lahat. Ang nangyari ngayong araw na ito ay lahat ng pagkakamali ko sa paghusga. Bumili ako ng peke. Napahiya ako sa inyo. Pero ngayong araw, mayroon pa akong isang napakahalagang bagay na nais ipahayag sa inyong lahat. Ako, Chudi, harap sa lahat ng bisita, ay pakakasalan si Miss Yunshi. Ang handog ng pamilya Chu ay 99 milyong piso cash, 99 gold bars, isang Ferrari, isang villa sa Pyunshan upang pakasalan si Miss Yunshi. Ang yaman ng pamilya Chu ay talagang makapangyarihan. Ang pagsasama ng pamilya Yun at Chu ay isang malakas na puwersa. Mukhang ang antique market ng ating lungsod ay mauubos na nila. Miss Yunshi, pakakasalan mo ba ako? Yunshi, bilisan mo. Sumagot ka na. Ang makapangyarihang pamilya Chu ganyan lang ba ang regalo para pakasalan si Miss Yunshi? Anong sinabi mo? Ang dote ng pamilya Chu ay bilyon-bilyon at sinabi mong maliit lang? Hayaan mo akong makita. Ano ang kaya mong ipakita? Mr. Yun, ito ay ang aming amo na dote. Nababaliw ka na ba? Isang sobre. Gusto mong pakasalan si Miss Yunshi? Hindi naman sulat pag-ibig ito. Hindi gagana ang ganyang pakana. Si Wudong ay may kakaibang paningin sa pagtatasa. Pero pagdating sa kapital, mas malayo pa rin sa pamilya Chu. Hahaha. Wudong. Wudong. Talagang wala ka nang magagawa? Wala ka ng paraan? Kaya tingnan mong mabuti kung paano ko ang pinakamamahal mong babae. Mayuwi bilang asawa. Udong, pinapahiya mo ba ako? Pinapahiya mo ang aking anak? Mga kaibigan, huwag magmadali. Tio Yung, buksan mo ang sobre at tingnan. Dokumento ng paglipat ng bilyong shares. Ikaw? Ikaw ang may-ari ng Wu's Jewelry? Yunshi, gusto kong gamitin ang bilyong shares bilang dote. Upang pakasalan ka. Jiao Maizu. Joe Meiju dahil sa kanya? Makikipaghiwalay ka ba sa akin? Oo, ano naman? Mas gwapo si Wu Xiao kaysa sa iyo. Mas mayaman sa iyo. At saka, buntis ako sa kanya. Matagal mo na akong pinagtaksilan. Wala kang pakialam. Naghirap ako na sumuporta sa iyo ng isang taon. Nagtipid ako sa pagkain at gamit, binilhan kita ng bahay at damit, inalagaan kita lagit saan man. Ganyan mo ba ako tratuhin? We, ikaw, pulubing patay. Ang sweldo mo sa isang taon ay hindi man lang katumbas ng isang bag na binili sa akin ni Wu Xiao. Tignan mo kasi ang sarili mo. Kung karapat-dapat ka ba? Hulubi, umalis ka na. Huwag mong abalahin ang tulog ko. Ikaw, Matatapang ka pang saktan ako. Hindi mo ba nakikita kung saan ka? Kung hindi ka aalis, babaliin ko ang binti mo. Umalis ka na. Amoy pulubi ka. Huwag mong amuyin ang aking sanggol at ako. Sao Maizu, tiyak na magsisisi ka. Saklolo. Ikaw,
Gabi na, bakit hindi ka natutulog? Anong ginagawa mo? Pinakialaman mo ang magandang plano ko. Papatayin kita. Okay ka lang? Wala. Medyo natakot lang ako. Tara na. Si. Bumangon ka na. Bakit mo ako dinala dito? Hindi ba sinabi mo? Gusto mo ng thrill, excitement, bilisan, bilisan. Saludo. Sumama kay Dongge sa pakikipagsapalaran. Mga kapatid, mga tropa, ngayon, live tayo sa labas. Gawin na natin. Night stream, panggabing live. Mga kapatid, ngayon, ipapakita ng host, streamer sa inyo. Ang tanawin ng Baygao Peak. Paano? Ano sa tingin nyo? Hindi ba napakaganda? Nice. Uy, mga kapatid. Kung gusto nyo, click nyo ang follow. Kung may pera, magpadala ng regalo sa host, para sa akin. Kung wala, okay lang kay Dongge. Kahit ano, pwede ring mag-like. Sa totoo lang, si Dongge, 3 araw ng noodles ang kinakain. Mamamatay na sa gutom. Walang sustansya. Kapatid, sa totoo lang, ang pera ni Dongge, lahat ibinigay sa asawa. Bibili ng bag para sa asawa. Alam mo na? Hindi kita lolokohin, meron talaga. Tingnan nyo ang litrato. Paano? Kita ba? Ang ganda, di ba? Akala mo nagbibiro ako? Siyempre meron, kapatid, hindi ka naniniwala. Uy, sa susunod meron akong pagkakataon, papuntahin ko ang misis ko sa livestream. Pwede kaming dalawa mag-live, di ba? Ubad na ng damit, bilis! Teka, may tao mamaya. Mas maganda kung may tao, mas exciting. Bilis, bilis, bilis. Joe Meiju. Ano ginagawa nyo? Joe Meiju, ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Sino ka ba? Ako ang nobyo niya, sino ako? Hindi, G1. Huwag kang mag-misunderstanding. Hindi siya nobyo ko o ano. Siya yung sinabi ko sa'yo last time, yung simp na yun, yung nakakadiri. Simp pala simp. Jiao Maisu. Araw-araw ako nagla-live ng 12 oras. Hirap na hirap, nag-iipon ako para bilhan ka ng bag. Ako ang simp mo. Oh, ikaw yun. G1, huwag kang mag-misunderstanding ha? Sinasabi ko sa'yo, yung mga ganitong tao, marami naman sila kahit saan. Wala akong kinalaman sa kanya. Sa puso ko, ikaw lang ang mahal ko. Meizu, 3 taon na tayo. Makikipaghiwalay ka sa akin dahil sa kanya? Oo, ano ngayon? Si Ji-Yuan, mas magaling sa'yo, mas mayaman at mas pogi sa'yo, mas marunong maging romantic. Saan ka ba nakakalamang? Babe, wag na natin siyang pansinin. Lumipat tayo sa ibang lugar para magsaya. Sisipain kita. Sige, saktan mo ako. Saktan mo ako. Bata, ngayon, lulunukin mo itong dura ko. Papatayin kita ng mabilis. Kung hindi, papatayin kita. Lunukin mo na. Ang tapang mong kumagat sa akin. Ang tapang mong kumagat sa akin. Sige, kagatin mo ako. Mahal, tara na. Lumipat tayo ng lugar. Ituloy natin ang saya. Tara. Malapit nang makatipon ng pera para bilhan si Meiju ng bagong cellphone. Meizu, dumating ka na. Huwag mo akong hawakan. Ikaw na walang kwentang construction worker. Meiju, anong sinasabi mo? Nagtatrabaho ako sa construction para kumita, hindi ba para sa iyo ang lahat? Wudong, sawa na ako sa'yo. Ikaw na dukha. Makikipaghiwalay ako sa'yo. Bakit? Araw-araw akong nagtitipid. Bumibili ng damit at bag para sa iyo. Bakit ka makikipaghiwalay? Nakakainis ang asawa ko. Meizu, bakit nandito ka pa? Nakikipag-usap ka pa sa walang kwentang ito. Tara na, dadalhin kita ng asawa mo sa masarap na kainan. Tingnan mo yung itsura niyang dukha. Sinabi ko na sa kanya na makikipaghiwalay na ako. Hindi pa rin niya ako pinapayagan.
Nakakadiri. Talaga? Joe Meiju, 3 taon tayong magkasama. Bakit mo ako pinagkanulo? Ano ngayon? Ji Yuan, ha? Mas magaling siya sa'yo. Binilhan niya ako ng pinakabagong kwintas at bag. Sumama ako sa kanya eh. Saka ko lang nalaman kung ano ang tunay na lalaki. Hindi katulad mo. Isa kang walang kwenta. Bricklayer na mabaho. Narito ang 1,000. Huwag kang masyadong sumobra. Kunin mo yan. Nong 1,000 piso. USD. Sapat na ba yan para sa isang buwan mong pagbubrik? Tingnan mo siya ngayon. Parang aso, no? Siya? Mas masahol pa sa aso. Sinaktan mo ako. Papatayin kita. Papatayin kita. Alam mo ba kung sino ako? At sinaktan mo ako. Kung gusto mong pakawalan kita, walang problema. Ngayon, dilaan mo ang sapatos ko. Pakakawalan kita. Dilaan mo na. Kinagat mo pa ako. Pinapayagan kitang kumagat? Tara, kain tayo ng masarap. Ano yan?